May 1,000 ka bang extra kada buwan? Eh, saan kaya maganda i-invest to? Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Naku, maraming nagtatanong sa akin, saan daw maganda mag-invest kung may 1,000 siyang extra? Ito na. Kuha na kayong papel at ballpen. Una, yung safe muna tayo sa Pag-ibig MP2 investment. Ito ay government backup savings program. Nagbibigay po ng mataas na interest kumpara sa mga regular savings account po. Sa halagang 500 pesos po. Pwede na kayo mag-open ng account at maghulog. No? Kung gusto mo kada buwan, kada 3 months, depende kung gaano mo kadalas. Safe na safe po siya at mataas ang kita. Sa matter of fact, nagbibigay po ito ng mga more or less sa 5 to 6% interest per annum. Kumpara sa bangko, less than 1%. Pangalawa, kung talagang gusto niyo lumago, sumubok na rin kayo sa tinatawag nating stock market. Opo, mag-invest kayo sa stock market, bibili kayo ng portion ng kumpanya, like for example, Meralco, or let's say, yung mga tinatawag na telco, na kumpanya, PLDT, sa halagang 1,000 kada buwan, ako, pwede ka na mag-invest sa mga blue chip companies. Pag-aralan nyo muna mabuti lang. Ito lang po, pag-aralan nyo muna mabuti bago kayo pumasok sa ganitong investment. Pangatlo, Chinky, wala naman akong kaalam-alam sa investment talaga. Kung gusto mo, pwede rin kayo pumasok sa mga tinatawag na mutual funds. Ang ibang tao po ang mag-i-invest po para sa inyo. Ang tawag po niyan ay diversified funds. Okay? Pang-apat po ang co-op savings po. Yan, may mga kooperatiba. Make sure lang, legit po sila, nag-aalok ng savings program na mataas din ang interest kumpara sa bangko. Pero ulit-ulitin ko, make sure na legit at talagang matibay yung mga kumpanyang yan, yung mga kooperatiba na yan. And then number 5, isa pang hindi napapansin ngayon ang tinatawag na digital banks. Mas malaki pong binibigay nyo compared to yung mga physical banks. Ang physical banks, less than 1%. Digital, nag-uumpisa ng 3.5% pataas. Umaabot pa ng 6%. Bakit po? Bakit nila kayang ibigay yun? Kasi simple lang, kasi wala silang physical space, wala silang binabayaran na tauhan. Ang kanilang operation is online. At safe ba yan? Yes po. Kung lalo na kung sila po ay covered ng PDIC. Philippine Deposit Insurance Commission na nagtatakda na protektado ang pera mo sa 500,000 po. At syempre naman po, kung gusto nyo rin, pag-isipan, meron po tayong tinatawag na government bonds. Isang safe na investment na umuutang ang gobyerno sa mamamayang Pilipino at binabayaran po ng interest na mas mataas ang interest kumpara sa bangko. Paano kayo makakuha ng government bonds? Ang tatanungin nyo po, ang yung mga tinatawag natin na bangko. Pwede kayong magtanong doon. So, sa mga nabanggit ko, importante po. Again, mag-research muna kayo. Uulitin ko, ano pang pwedeng pasukan? Number 1, pag-aralan. MP2, pag-ibig, stock market, mutual fund, co-op savings, digital banks, at government bonds. Huwag kalimutan na ang principle, never put all your eggs in one basket. Ibig sabihin, huwag lang itataya isa-isa, mas maganda hati-hatiin. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.